Habemus Papam. Nagbubunyi ang buong mundo sa pagkakapili sa Amerikanong kardinal na si Robert Francis Prevost, na tatawaging Pope Leo XIV, ang kauna-unahang Amerikanong Santo Papa. Matapos ang 4 na botohan, sa ikalawang araw ng conclave, lumabas ang puting usok para i-anunsyo ito. Nagkatotoo ang inaasahan ng karamihan na magiging maiksi lamang ang conclave. Ano nga bang sikreto sa naging mabilis na pagpili kay Pope Leo XIV? Bagamat retirado na at hindi na nakabiyahe pa sa Vatican, ang 92-year-old na si Cardinal Gaudencio Rosales, sa ating exclusive interview, sinabi niyang batay na rin sa kanyang karanasan, bago pa man opisyal na magsimula ang conclave, ang lahat ng mga kardinal na nasa Vatican, boboto man o hindi, nagkakaroon na ng malalim na diskusyon ukol sa mga hamong kinahaharap ng simbahan at kung anong uri ng liderato ang kinakailangan para rito. Kaya pagsimula ng conclave, may kaunting linaw na ang kanilang magiging direksyon. Pinag-usapan ang sitwasyon ng simbahan sa buong daigdig at lahat na paparoon, voting and non-voting, hihingaan ng kanagpayo. Ano ang masasabi mo? Number one, bagay sa simbahan, sa inyong bansa, sa inyong lugar. Ano ang mga napupunan niyong mabuti? Ano naman ang pula ninyo? After that, prayer for the Holy Spirit. After that, ihiwalay. Ang voting, punta sa conclave. Ang non-voting, punta sa kanilang tutuloyan. Alam na nila kung anong gusto ng simbahan. Dagdag pa ng itinuturing na third oldest cardinal in Asia, hindi na mahalaga kung saang bansa man nanggaling ang bagong Santo Papa. Ang importante ay ang magtiwala sa Panginoon at suportahan si Pope Leo XIV. Sino nga ba si Pope Leo XIV? Si Pope Leo XIV ay ang kauna-unahang Pope na na-elect galing sa United States of America. Ang kanyang piniling pangalan ay tribute kay Pope Leo XIII na naalalang kampyon ng social justice at karapatan ng mga manggagawa. Ipinanganak siya noong September 14, 1955 sa Chicago, Illinois. 69 years old na siya at may dual citizenship sa United States at Peru. Kabilang siya sa Augustinian Order na kung saan siya ay naging misyonaryo sa Peru. Kilala siya sa kanyang experience pagdating sa Vatican leadership at fluent sa salitang English, Spanish, Italian, French at Portuguese. Meron din siyang academic degrees sa mathematics, theology at canon law. He also emphasized the need for a church that builds bridges that is always open to receive everyone. Paano nga ba nalalaman na mayroon ng bagong Santo Papa na napili? May smoke signal galing sa pagsunog ng mga balota. At paano kaya ginagawa ito? Alamin natin! Tuwing may papal conclave, nagtitipon-tipon ang mga kardinal ng simbahang katolika sa loob ng Sistine Chapel sa Vatican para pumili ng bagong Santo Papa. Confidential ang proseso, walang media, walang cellphone, at kahit na sino sa labas, walang alam kung ano ang nangyayari sa loob. Kaya paano ba nalalaman ng buong mundo kung mayroon ng resulta? Simple lang, sa pamamagitan ng usok, na ipadadala na ng simbahan ang balita sa buong mundo. Dalawa lang ang pwedeng kulay ng usok na lalabas mula sa chimney ng Sistine Chapel. Itim na usok o fumata nera ang lalabas kung hindi pa umaabot sa 2/3 ang majority vote ng mga kardinal. Puti o fumata bianca naman ang indikasyon na mayroon ng nanalong bagong Santo Papa. Alam nyo ba na noong 1958 nagkaroon ng false alarm dahil imbis na itim na usok ang lumabas, grayish-white ang unang nakita kaya akala tuloy ng lahat ay mayroon ng bagong Santo Papa. Noong mga panahong ito para makagawa ng itim na usok, magdadagdag lang sila ng dayami sa mga sinusunog na balota. Pagkatapos ng nangyari, naisipan nilang gumamit ng smoke bomb. Pero napuno naman ng usok ang buong Sistine Chapel. Matapos ang 5 taon, sinubukan din nilang gumamit ng army flares at chemical additives. Pero nagkakasakit naman yung mga kardinal. Simula noon, siniguro na ng Vatican na malinaw at solid na ang usok para wala ng kalituhan.
Para magawa ito, gumagamit na sila ng mga chemical compound para makatiyak na itim o puti ang usok. Para makagawa ng itim na usok, gumagamit sila ng potassium nitrate, charcoal at sulfur. Mas nagbibigay ito ng makapal na itim na usok. Para naman sa puting usok, gumagamit ng potassium chlorate, lactose at pine resin. Ito naman ang naglalabas ng matingkad at malinaw na puting usok na madaling makita kahit nasa malayo. Alam nyo rin ba na si dating Pope Benedict XVI ang kauna-unahang Santo Papa na nag-resign voluntarily sa loob ng halos 600 years dahil ito sa kanyang health concerns? Si Pope Francis naman ang sumunod sa kanyang pagkasanto Papa na 2 araw lang ang itinagal ng conclave. Isa si Pope Francis sa mga Santo Papa na mabilis na ihalal. Opisyal na nagsimula ang conclave noong March 12, 2013 at matapos ang 5 botohan, nagsignal na ng puting usok noong March 13, 2013. Hudyat na tapos na ang eleksyon at may napili ng Santo Papa. Ang dating Cardinal John Louis Tauran ang nag-announce naman ng Habemus Papa. Ibig sabihin, we have a Pope. Habemus Papam. Pagkatapos, lumabas na ang bagong halal na si Pope Francis sa central balcony ng St. Peter's Basilica. O diba, sa isang usok lang ay naihahayag na ang isa sa mga pinakamahalagang desisyon ng simbahang Katolika. Hindi lang mensahe mula sa chimney ang smoke signal, kung hindi isang mensahe ng panibagong direksyon mula sa Sistine Chapel patungo sa buong mundo. For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube.